Nararamdaman mo ba to? Yung parang imbis na ikaw ang boss ng pera mo, siya na yung nagiging boss mo. Kahit anong gawin mong kayod, parang laging bitin, laging kulang. Pero, what if sabihin ko sa'yo na may isang simpleng sistema na kapag ginawa mo araw-araw, halos imposible nang manatili kang broke? Tara, alamin natin. Okay, mabilis na tanang lang para sa'yo. Magkano ang binabayad mo sa sarili mo every single day? Isipin mo ha, para sa karamihan sa atin, kahit pamalaki ang sweldo, ang sagot, isang malaking nakakalungkot na zero. Tama, as in wala. Lahat ng pinapapaguran mo, dumadaan lang sa kamay mo, tapos boom, labas agad. Walang natitira para sa future you. At dito na pumapasok yung power ng psychology, Tingnan mo to, kung iisipin mo, kailangan kong mag-ipon ng 36,500 pesos this year, grabe, parang ang bigat, di ba? Nakaka-overwhelm. Pero paano kung i-reframe natin? 100 piso kada araw. Wait, parang kaya, di ba? It's the same amount pero biglang naging achievable. Kasi yun yung sikreto eh. Ang laban para sa financial freedom, it's a daily battle, not a yearly one. So para ma-hit natin yung daily goal na yan, hindi mo kailangan ng isang dambuhalang effort. Hindi kailangan ng one big move. Ang kailangan mo lang, isang araw-araw na misyon. Ito ay 5 simpleng-simple na daily habits na maniwala ka sa akin, babago sa lahat. Isipin mo to, araw-araw, may pera na dumadaloy sa buhay mo. It's like a river, di ba? Laging may flow. Ang malaking tanong, sa flow na yan, sino ba talaga ang nananalo? Yung mga bills? Yung mga utang? Yung biglaang add to cart? O ikaw? Yung future self mo? Well, etong sistema na to, it's designed para siguraduhin na sa bawat araw, sa laban na yan, ikaw ang mananalo. So ano nga ba tong 5 simpleng daily habits na to? Let's break it down. Ito yung 5 daily rituals na kapag pinagsama-sama mo, ito yung magiging pundasyon ng financial future mo. Ready ka na? Okay, let's go with the first 3. Number 1, ang tawag dito ay Morning Money Minute. As in, 1 minuto lang, pagkagising mo, silipin mo lang for 60 seconds yung financial situation mo. Yung bank account, credit card, investments. Hindi para mapraning ha, para lang maging aware. Okay? Number 2, Daily Wealth Capture. Iset mo yung GCash mo or bank app mo to automatically transfer a small amount, kahit 50 pesos lang, papunta sa savings mo, araw-araw. Set it and forget it. And number 3, Sunset Spending Review. Bago ka matulog, 2 minuto lang, i-review mo kung saan napunta pera mo for that day. Dito mo makikita yung mga impulse buy mo. Now, let's finish the list. Pang-4, 15-minute learning. Maglaan ka lang ng 15 minutes every day para matuto ng bagong skill na pwedeng konektado sa pera o sa career mo. Bakit? Kasi your skills, yan ang magpapataas ng earning potential mo in the future. Makes sense, di ba? And lastly, number 5, tomorrow optimization. 3 minutes lang to before sleeping. Planuhin mo na yung mga gastusin mo for tomorrow. Anong baon? Saan kakain? Kailangan ba talaga mag-grab? This simple 3-minute plan, ito yung aawat sa'yo sa mga biglaang gastos kinabukasan. Pero alam mo, ang pinaka-powerful na epekto nitong 5 habits na to, hindi mo lang makikita sa bank account mo. Ang totoong ultimate transformation mangyayari sa loob mo, sa identity mo. Kasi isipin mo, bawat 100 piso na sinisave mo, bawat 15 minutes na ginugugol mo sa pag-aaral, that's a vote. Isang boto para sa klase ng future you na gusto mong maging. So I have to ask you, sino sa dalawang yan ang binuboto mo araw-araw? Yung future self mo na galit sa'yo, na sinisisi ka sa mga desisyon mo noon, o yung future self mo na nagpapasalamat sa'yo kasi sinimulan mo to ngayon. Tandaan mo, your small daily habits are literally building the person you're becoming. At ito ang magic. Ang magic ng compounding. Yung 100 pesos mo per day, sa simula, parang buto lang yan. Wala masyadong napapansin. After 1 year, siguro maliit na halaman pa lang. Pero after 5 years, 10 years, yung maliit na buto na yon, isa na siyang malaking puno na hitik sa bunga. See, hindi mo kailangan ng milyon para magsimula. Ang kailangan mo lang ay consistency, araw-araw. At eto na siguro yung pinaka-importante sa lahat. Kapag naging routine mo na to, hindi ka na lang isang tao na sumusubok na mag-ipon. No, you are a wealth builder. Nagiging parte na ng pagkatao mo. Hindi na siya effort, hindi na siya struggle. It just becomes who you are. Natural na lang.
At syempre, laging tandaan, ito ang pinag-usapan natin ay para sa educational purposes lang ha, para magkaroon ka ng idea. Pero iba pa rin yung payo na manggagaling sa isang professional financial advisor na nakakaalam ng specific na sitwasyon mo. Thanks for tuning in to Silent Wealth. Please subscribe and hit mo na rin yung notification bell para hindi mo ma-miss out yung mga latest tips and strategies para palaguin ang yaman mo.